Sakay na naman nga ako ng bus papuntang Mendez. Inaabangan ko nga yung naglalako ng pinangkal sa loob ng bus pero empanada ang dumating. Masarap naman lalo na pag gutom ka pero mas bet ko pa rin talaga ang binangkal. Lalo na pag bagong luto at malambot. Ako, nag-crave pa sa binangkal. Pagkababa nga namin ng bus, sumakay na kami ng badya dahil tinamad ng maglakad si Mudra Bells. Sa wakas, dumating na nga ulit kami sa aming mini farm. Mini farm? Oo mga beshi, minamanifest ko yan na someday magiging mini farm to. Nakabitan na nga pala ni Kuya ng budget gripo at ang kanyang DIY na pinto. Mahal nga naman kasi ang ready-made na pinto kaya ginawa na lang niya. Plywood ang materials na ginamit niya. Tipid hacks yan. Nakakatuwa nga dahil meron akong kapitbahay dito na mansyon. O diba bongga? Minamanifest ko nga din na ganyan din ang bahay ko pero pansapantala ito muna. Hindi pa kasi kaya ng budget. Toilet nga lang muna ang kaya ng budget. At kubo lang din muna ang kasunod niya. Ayun, excited na nga si Mudra Bells na mag-gardening kaya inumpisahan na niya. Dahil parehas nga kaming plantita kaya hindi magtatagal. Magiging mini farm talaga to. Inabutan na nga pala namin tong 2 puno ng langka dito sa lote. Nagtatanim na ang matanda. Naghahawan pa lang. Nagtanim na siya ng ano ba to? Alugbati. Yan, pagagapangin niya na dito sa cyclone wire yan. Yan. Tapos meron na siyang instant gabi. Saka mga kamoting kahoy. Nabili ko nga sa kapitbahay itong cyclone wire at itong tubo na second hand na. Nagpalit na kasi siya ng concrete na bakod. 1 year niya nga nagamit to at ibinenta niya sa akin ng 8,000. At sa labor naman, 4,500 ang siningil sa akin na kapitbahay rin ang gumawa. Na siya rin gumawa ng toilet. Bukod pa nga ang 2 semento na 600. Kaya ang total ng nagastos ko sa bakod, labor and materials ay 13,100. Ito na nga ang susi ng toilet. At nakikita na natin ang finished product. Charan! Hindi talaga siya nilagyan ng wall tiles. At nilagyan niya na nga lang ng guhit-guhit ang wall para magmukhang tiles. Aesthetic yarn. Budget window nga rin ang nilagay. Jalousie glass with frame na aluminum. At wala nga rin kisame man lang. Sobrang low budget toilet nga ang ginawa dito. Sobrang nakaka-disappoint nga to mga beshi. Kasi nga 60k yung binayad ko dito. Oh my gosh. Kuya, saan mo dinala ang budget na 60k? Nung tinanong ko nga siya kung bakit walang tiles ang wall, ang sagot niya, lugi na raw kasi siya. Ako, pag ganitong mga galawan talaga, hindi na makakaulit. Ito, ang toilet na mahal, pero tinipid. Naku, budol is real and everywhere nga naman talaga. Charge to experience na lang. Sa panahon ngayon, napakahirap nang magtiwala, lalo na sa pera. Yung nag-expect ka na hindi ka bubudolin dahil kapitbahay mo. Pero hindi na pala uso yun ngayon, kaya nakakalungkot lang. Sana na lang wag liparin tong bubong pag pumagyo. Ang next project ko naman nga ay ang magtambak ng lupa dahil ang lalim ng lote namin. At nagtanong nga ako sa hardware kung magkano ang panambak at 2,000 nga daw ang per cubic. Oh my gosh. Lahat na lang nagmamahal, ako na lang ang hindi. At pagkatapos ko nga ma-disappoint sa finished product, nagpunta pa rin ako sa bahay ng gumawa para ibigay ang natitirang balance. Ang full payment ba? Full payment? Kahit nga masama ang loob ko at hindi ako satisfied sa resulta, ibinigay ko pa rin ang full payment dahil iyon ang napag-usapan. At nung hinihingi ko nga ang resibo na galing sa hardware, papel lang ang binigay niya. Hindi daw sila binigyan ng resibo kasi kakilala naman nila ang hardware. Close sila. Pag sinabing, oh yan, 10,000. Kaya sabi ko ganun, baka talaga kamahal ang mga materialis kasi sa 60k hindi kayo kumita. Nahiyang-hiya naman ako din. Kaya sabi ko nakakahiya naman kay ate hindi pala sila kumita sa 60k. Tapos